Welcome back sa The Working President. Dahil sa mga reformang ipinatupad ng pamahalaan laban sa corruption at improvement sa tax and cost of collection, inaprubahan ng Millennium Challenge Corporation ang eligibility ng Pilipinas na maaaring makakuha ng 5-year development grant for funding of anti-corruption and anti-poverty programs sa US Millennium Challenge account. Last February, nagbigay na ng project proposal ang Pilipinas, kabilang ang irrigation and road projects para sa mga magsasaka at conditional cash transfers sa mga mahihirap. And speaking of irrigation projects, last year ay natapos ang proyektong Gumain River Irrigation System na kung saan napakalaki na ng benepisyong ibinibigay nito sa mga magsasaka ng Florida Blanca, Pampanga matapos ang matinding epekto ng Mount Pinatubo eruption noong 1991. Alamin natin ang mga tulong na idinulot nito sa mga magsasaka dito lamang sa Approve. Pangunahing pangangailangan ng mga magsasaka ang sapat na patubig upang maging masagana ang ani ng kanilang mga pananim. Dito sa Barangay San Pedro sa Florida Blanca, Pampanga, ilang taon ding naging suliranin ng mga magsasaka ang kakulangan sa sapat na supply ng tubig. Isa yan sa National Irrigation System dito sa Pampanga na nasalanta noong Mount Pinatubo eruption. In fact, since that eruption in 1991, merong 7 years na unabes na hindi na-operate yung Purak Gumain system. Mabuti na lang itong 2006, starting 2006 through 2007-2008, nabigyan ng malaki-laking pondo para mailagay na sa ayos yung patubigan ito. 1,160 hectares sa kabuuang 1,600 hectares na ang napatubigan ngayon sa Gumain River Irrigation System ayon sa National Irrigation Authority o NIA. Ang dating kanal prism na gawa sa lupa, napalitan na ng concrete lining. Dahil dito, malaki ang pasasalamat ng mga magsasaka nang maisaayos ang irigasyong ito na siya nilang inaasahang mapagkukunan ng tubig. Noong una, kami po ay hirap na hirap kami mga farmers dito. Hindi mahusay ang daloy ng patubig namin. Dati gumagamit lang kami ng water pump. Umaani kami ng 80 kabans per hectare. Noong nagawa last year itong concreting nito, nag-increase kami ng hani na 120 per hectares. Kumonti yung gastos namin dahil hindi na kami gumagamit ng diesel. May kabuuang 484 farmers ang naseserbisyohan ng irigasyon ng Gumain mula sa 2 barangay ng Florida Blanca at 3 barangay naman sa Lubao. Umasenso yung hani namin, kaya hindi na kami nakakapag-utang ng malaki. Malaking tulong sa pamilya ko Yun ang gamit ko sa bukid, ng fertilizer. Binili ko na lang ng kasyan, hindi na ako nangutang. At nakabili po ako ng isang kalabaw at saka yung kaha ng traktor. Malaking biyaya na sa aming farmers irrigators itong nagawa nito. Kasi mula nung Pinatubo hanggang 2007, mayroon ng 15 years, hindi kami nakakatikim ng tubig nang gagaling sa irrigation. Sa kasalukuyan, isa sa prioridad ng National Irrigation Administration ang pagsasaayos sa mga irigasyon sa buong bansa. Ito'y dahil napagtanto nila ang malaking pangangailangan ng mga magsasaka na magkaroon ng ganito. Kami sa National Irrigation Administration will concentrate more on the restoration works. Dahil based on our inventory, lumalabas na mayroon tayong 368,000 hectares na hindi operational, hindi napapatubigan, or sa madaling sabi, hindi natatanungan. Ang development cost per hectare dito, kung i-restore natin itong mga non-functional irrigation systems o facilities natin, medyo mababa. We are only in the average of something like 60,000 pesos per hectare.
So that kung makarestore tayo ng 100 hectare or 1,000 hectares or 10,000 hectares, or kung fully restore natin yung 368,000 hectares na yan, i-multiply mo lang sa 60,000 pesos. So mababa ang development cost. Kapag may maayos na patubig, masagana ang ani at maayos rin ang pamumuhay ng bawat magsasakang nagsisikap at nagtitiis makapaghatid lamang ng pagkain sa bawat Pilipino. Kung kaya't puspusa ng pamahalaan na makapagbigay ng sapat na serbisyo. Boracay, our showcase tourism destination, is going well and strong. We have many people all over the world enjoying its breathtaking shoreline. Our people from the different provinces also come here for their rest and recreation. The numbers have gone up. From last January's 48,000 tourists, we now have 51,000, or an increase of 5%. Other destinations in the country are also doing well. In Cebu, arrivals this January also increased by 5% over the same period last year. Tourism is one of the sectors we have to strengthen as our response to the global meltdown. We have done it today. We should continue to push it to provide jobs and vast opportunities to our people. Boracay, like many destinations, used to lack many facilities when I initially assumed the presidency. Today, international airlines can now land in Calibo, which has become closer and more accessible to Boracay because we have improved the roads. Caticlan Airport is being expanded by BOT with 5 bidders. We have constructed sewer lines to ensure clean water and environmental protection. We've constructed a fort behind the main beach so that the boats will not block the view of the beach and its beautiful horizon. Our garbage disposal has been put in place to ensure the cleanliness and beauty of this natural heritage, and we will still expand the garbage and sewerage systems because of the many investments taking place today. There are still many things that we have to accomplish, but we will continue to promote Boracay as well as other destinations to ensure that tourism continues to be a flag bearer in economic progress and development. 10.6% annual average growth for the past 4 years, the best performance in 20 years of tourism history. This has prompted investors to put up almost 7,000 new hotel and resort rooms of international classification with investments worth 550 billion pesos. 2,000 of those rooms will open this year, employing 3,000 Filipinos. Biyahe na sa Pilipinas. Maraming salamat. Dati, iba. Mahina kasi ang barko naman. Ngayon, okay na talaga. Marami ng barko. Maraming kitaan. Dumami yung barko. Bali, instead na maka-income sila ng 3 beses sa isang linggo, maka 5 o 6 na sila. Lalo na may expansion na, so tataas mo talaga yung sahod nila. So nakatulong sa pamilya namin, lalo na yung mga bagay na kinakailangan talaga sa araw-araw. Ang Iloilo International Airport ang ika-4 na pinakaaktibong paliparan sa Pilipinas. Designed with international standards, isa ito sa modernong paliparan na may kumpletong pasilidad. Kaya nitong maka-accommodate ng 6 na eroplano at one time at tumanggap ng 1.2 milyong pasahero sa loob ng 1 taon.